Ayan po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang may ihahatid ng mga panibagong mensahe. Ayan, at kakatapos ko lang po ng gamutan at nagpahinga lang konti at magtatarot tayo ngayon. Ayan, at ang topic natin ngayon ay sino itong taong gusto kang pabagsakin. Tignan natin kung sino ang mga ito. Ayan, collective to mga kapatid. Collective ito. Tignan natin mga kapatid kung sino-sino itong mga taong ito. Yan, kukuha tayo ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tignan natin mga kapatid kung ano nga ba ang lalabas sa mga barahang na ano natin napili. Yan, nabunot. Yan, kung sino-sino nga ba tong mga taong gusto kang pabagsakin. Unang-una, yung taong ito ay kalmado. Kalmado itong taong ito na gusto kang pabagsakin, parang hindi siya nagpapahalata. Kumbaga ang tingin niya dito sa inyo ay para isa kang parang nagkukompetisyon kayo, nagpapagalingan, nagpapataasan kayo ng inyong ego at parang ang nakikita ko dito sa inyo ay parang nagpapataasan kayo, nagpapagalingan. Yan, dito. Hindi ito kalmado itong taong ito, mga kapatid. Yan, hindi siya nagpapahalata ng galit, hindi siya nagpapahalata ng kanyang inis, hindi siya nagpapahalata ng kanyang emosyon. Ayan, relax lang itong taong ito. Yung taong gustong-gusto kang pabagsakin. Ayan. Yung mga taong ito ay may nakikita ako ditong mga baguhan pa lang sa trabaho ito. Baguhan. Parang kailan lang sila sa trabaho ninyo, kung ano man yan, opisina, kumpanya, sa mga ng pabrika, call center. Yan, baguhan pa lang itong taong gusto kang pabagsakin kasi nakikitaan ka kasi nila dito na ikaw ay may potensyal, may galing, meron akong nakikita ditong pinagkakatiwalaan ka. Ang gusto ng taong ito na gusto kang pabagsakin ay sinisiraan ka ng patago nito. Parang hindi halata. Yan. Dito mga kapatid. Pero kung ikaw naman siguro ang sisira dito sa kanila, siguradong sira din sila dahil ikaw dito kasi mga kapatid ay totoo ang yung mga pinagsasasabi mo dito. Yan, totoo. Yan. Dalawa kasi ang uri ng paninira. May paninira na hindi maganda, may paninira na yung gawa-gawa lang. Yan. Yan yung mga kapatid. Gustong-gusto kang pabagsakin ng mga taong ito. Ang kalimitan din naman kasi mga kapatid, ang gusto kasi nila ng mga taong iyan ay makuha agad yung pinakamataas na posisyon, kung ano man ang meron kayong trabaho diyan, kung ano man ang inyong pinagkakakitaan. Yan yung gusto niya. Meron pa ditong nagbayad pa. Yan. Nagbayad pa dito para ikaw ay pabagsakin.
o hindi matuloy ang mga achievements na meron ka. Mayroon ditong award, promotion, mayroon ditong may nakikita ako ditong ah, may matatanggap ka sa ng malaking pera, o di kaya may nakikita ako ditong may mga tao na sobrang inggit sa narating mo sa buhay, kaya may ang na vibes ko dito na ikaw ay pinagawan dito sa spiritual, na lahat ng tao mainis sa iyo, lahat ng tao magalit sa iyo, lahat ng tao hindi sasang-ayon sa iyo. Ritual ang ginawa sa iyo dito sa spiritual. Yan. Para iwasan ka ng mga tao, parang ganun. Yung nasisense ko dito sa baraha. Kasi nakikitaan ka kasi ng taong ito na magaling ka sa lahat ng gawain. Magaling ka, may potential ka, may angking galing ka, madiskarte ka sa buhay. Yan. Kaya itong taong ito nainggit sa inyo. Yan, nainggit, ginawan ka ng spiritual na karamdaman. Ilahat ng yung mga promotion, award ay na-postpone yun mga kapatid. Parang binlock niya. Yan. O pagtaas ng iyong sweldo, na-postpone yun dahil sa course na tinatawag. Yan. Sumpa yan mga kapatid. Yung course na tinatawag, sumpa. Maraming klaseng sumpa. Totoo lang, pag ikaw ay sinumpa, maaring maganda hirap-hirap ka sa buhay, magkakasakit ka, malugi yung negosyo mo, magkakaaway-away kayo ng inyong pamilya. Yung iba namang sumpa ay malulugi yung negosyo. Maraming klaseng sumpa mga kapatid na pwedeng ipataw sa tao. Yan. Hindi ibig sabihin na meron pang iba diyan ay umaabot pa yan ng 7 salin lahi yung sumpa na yan. Hindi po basta-basta ang masumpa kung hindi nababaklas. Napakadelikado po yan. Ang tinatawag naman na generational curse o tinatawag na 7 saling lahi. Kumbaga kumbaga ikaw ay sinumpa. Yan, may anak kayong 7. Yung anak mo sa 7 na yon, ang isa doon ay yung magmamana ng sumpa mo. Yan, tapos sa susunod na yon, yung sa 7 mong sa 7 kong magkakapatid na yon, pag nagkaanak yung taong sinumpa na yon, doon pa rin sa anak niya tatama yung anak siya ng ang 4, doon sa isang anak niya sa 4 na yon, doon tatama yung sumpa. Yan yung tinatawag na salin lahi po mga kapatid. Generational curse. Hindi po basta-basta mga kapatid ang tinatawag na sumpa. Napaka po sa mundo ng spiritual ay pag yan ay inaral ninyo, yan. Kung kayo naman sa mga masasabi ko lang sa mga nag-aaral diyan, kung mag-aaral kayo ng spiritual, dapat pumili kayo ng isang guro na hindi kayo maliligaw ng aral. Mga kapatid, na hindi kayo maliligaw ng aral. Kasi po pag ang spiritual po ay maligaw kayo diyan, baka gamitin niyo yan sa masama. Yan, kalimitan mga kapatid. At saka pag kayo ay nag-aral ng lihim na karunungan sa mga ganyang pamamaraan, gamitin ninyo sa tama, para kasi pag ginamit ninyo yan sa masama mga kapatid ay maaapektuhan ang mga mo diyan, mga mahal mo sa buhay. Maaapektuhan yan. Kaya hindi basta-basta ang pag-aaral ng tinatawag na lihim na karunungan mga kapatid. Hindi po basta-basta, dahil yan po ay delikado din po ang panggagamot. Delikado din ang tinatawag na mga pangungulam na yan. Delikado din yan kasi buhay din ng nakataya dyan. Hindi basta-basta. Yung pag sinasabi nilang porket manggagamot tatawanan ka, hindi mga kapatid. Wag ninyong maliitin ang kakayahan ng isang manggagamot, dahil ang Panginoon ang may dyan, may ang nagbigay ng kakayahan yan na makapanggamot yan. Kung hindi kayo naniniwala sa isang manggagamot, wala namang sapilitan. Hindi naman kayo pinipilit ng isang manggagamot ay maniwala kayo sa akin kasi gantan. Huwag ninyong ipangalandakan ng inyong sarili. Hayaan ninyong matuklasan kayo ng tao kung gaano kayo ka-legit na isang manggagamot. Ako mga kapatid, hindi sa pagmamayabang, hindi ako nagsasabi sa mga taong yan na gagamutin ko kayo, ganto ganyan, ganto. Hindi ko pinangangalandakan ng kakayahan ko mga kapatid. Hayaan ninyo yung taong tumuklas sa inyong kakayahan, hindi yung pinangangalandakan mo na kesyo ganto, kesyo magaling ka, kesyo ganto, tapos pagdating naman ng oras na wala din naman palang sinabi. Yan, kalimitan kasi ang mga ganyang tao ay mahilig magbuhat ng sariling bangko.
Yung feeling magaling na wala namang tinatawag, yung feeling magaling na wala namang napatunayan. Yan. Maraming taong ganyan, ang taas ng tingin sa sarili. Yan. Kaya dapat wag tayong mag-underestimate ng isang tao. Porket kesyo ganto, kesyo ganyan. Ang kasi mga kapatid, ang mga ganyan, yung mga posisyon mo, yung galing mo sa trabaho, kung ano man, napapalitan yan. Hindi habang buhay na naandyan ka sa posisyon na yan. Yan. Mali yung ganyang mali yung ganyang estilo. Yan. Ito yung taong gustong-gusto kang pabagsakin talaga. Kasi nakikitaan ka kasi dito mga kapatid na ikaw dito ay financially stable ka sa kabuhayan mo, sa negosyo mo, kung ano man ang meron ka ay financially stable. Kahit nga karir mo dito sinisira nila eh. Gasyo ganto, kesyo ganyan, hindi naman totoo yan, peke naman yung mga ganyan, wala namang kwenta yan. Huwag kayong maniwala dyan, may sapak yan, sira ang ulo niyan, ganto ganyan. Yan yung mga sinasabi, kaya gusto nilang pabagsakin kasi ayaw nilang nakikita kang umaangat, nasasapawan mo sila. Kaya dinadaan ka sa mga paninira. Yan, imbes na ayusin kayo, gagatungan niya pa talaga ng hindi maganda para lang mapasama ka dun sa taong yon. Mali yun, maling mindset yun mga kapatid. Ako kahit ganito lang ako, wala akong ugaling ganun. Hanggat kaya kong sabihin ang katotohanan, sinasabi ko. Hindi ako taong plastic mga kapatid, na bahala kayo diyan kung masaktan kayo sa akin, basta ako totoo ako. Hindi kasi ako katulad ng ibang tao diyan na maganda lang pagkaharap mo pero pagtalikod mo na kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi. Wala akong ganung ugali. Yan, maaring nagtatapik din ako ng mga ganyan pero hindi naman sa may mga talaga. At least yung mga tinatapik ko may katotohanan, merong aral. Yan. Yan yung Ito kasi mga kapatid, ang nakikita ko dito, ito yung ayaw nila na maging financially stable ka. Meron pang may course dito. Yan. May nananalangin sa iyo na ikaw ay hindi mo maabot lahat ng mga pinaghirapan mo na ito. Parang mablock ito. Pero wala itong mga kapatid, imbis na sa'yo tatama ito, sa kanya bumabalik. Kaya galit na galit itong taong ito sa iyo. Na kahit anong sumpa niya sa'yo, kahit anong dasal na ginagawa niya sa'yo, hindi pa rin tumatalab. Mas lalong bumabalik pa sa kanya. Kasi nga masama yung ginagawa niya. Yan. Kaya alam mo ba't ganyan mga kapatid yung tao? Mas pinagpapala yung ginagawa ng masama. Kasi hindi nila iniugali yung ugali ng ibang taong ganun. Yan. Mga kapatid. Ako pag nagsalita ako, may katotohanan ako magsalita. Yan. May katotohanan ako. Kahit sabihin ko man sa inyo, may iban tumatanggi, pero alam na alam ko yan. Yung mga ganyang Hindi niyo ako maluloko sa mga inyong na yan. Yan ang ko. Kaya hindi talaga natin maiwasan na may mga tao talagang magpapabagsak sa atin. Yan. Kalimitan talaga kompetisyon, pagalingan. Yan. Ako sa mga ganyang bagay, hindi ko ugali yan na makipagkompetisyon, makipagpagalingan. Yan, kung ano lang yung meron ako at maitutulong ko, yun lang ang ko. Hindi ko kailangan higitan yung tao na hindi ko naman kayang Yan. Ako kontento ako sa buhay ko kahit ganito ako, kahit at least wala akong pinoproblema. Yan. Simple lang ako, hindi ako umaasa sa Yan. Kahit ito lang, kahit panggagamot lang ako, masaya ako nakakatulong sa tao, masaya akong pinapanood yung mga reading ko, masaya akong may sumusuporta sa akin. Yan nga, masaya pa na mga ibang tao pa yung sumusuporta sa akin kahit sa pambablog lang. Umaabot na po ng 5,100, malapit na yung aking subscribers sa YouTube. Ako po'y talaga nagpapasalamat sa inyo na hindi kayo nagsasawang manood sa aking mga vlog.
na sa pagtatarot at sa gamutan. Ayan, ayaan ninyo mga kapatid, basta wala akong trabaho, pagbubutihan ko ang aking pagbablog na ito. Yan, naway sana ay pagpalarin din tayo at ako na rin ay na-monetize na rin. Yan, naway tuloy-tuloy pa at dumami pa ang ating mga subscribers. Yan, ang propesyon. Ito kasi mga kapatid, ikaw kasi dito siguro mataas ang posisyon mo, magaling ka sa anong uri ng trabaho. Ito yung ayaw na ayaw nilang makita kang angat ka sa kanila. May taong hihila at hihila sa iyo pababa dito. Yan, dahil sa posisyon mo. Dahil ikaw dito ay ginagalang ka ng ibang tao at nakararami. Ayaw na ayaw nilang may mga taong natutuwa sa iyong achievement o narating sa buhay. Ayaw na ayaw nilang ng mga taong ito, kaya pinapabagsak ka talaga nila. Gusto nila sila yung angat, pagkakaisahan ka. Yon, ganun yung mga ang diskarte ng mga taong gusto kang pabagsakin kasi magaling ka dito sa anumang uri ng trabaho. Kahit politika ka man siguro dito, may mga tao talagang babati ko sa iyo. May mga tao talaga na mang-iinsulto sa kakayahan mo. Yan, kahit insultuhin ninyo ako, kahit insultuhin ninyo ako, kahit laitin ninyo yung trabaho kong panggagamot, ang importante hindi ako umaasa sa magulang ko. Yan, mahiya kayo kung kayo ay mahiya kayo kung kayo ay hindi sa magulang. Hindi kayo umaasa. Yan. Ay kahit ganito ang panggagamot, kahit ganito lang ang kabuhay ang panggagamot, pagtatarot, kahit papaano ay nabibili ko na ko yung mga pangangailangan namin. Yan. Hindi ko kinakahiya ang ganitong klaseng trabaho. Marangal ito, mga kapatid. Marangal ito, mas magaan pa kahit ganito lang yung trabaho mo. Wala kang inaagrabyadong tao. Wala kang pinipilit, wala kang ginagawa ng masama. Yan. Kahit dito mga kapatid, sa mga taong gusto kang pabagsakin, ang ma-advise ko lang dito, wag mo silang iisipin mga kapatid. Kasi may mga taong gano'n. Alam nyo bakit pinapabagsak ka? Dahil magaling kayo sa lahat ng uri ng trabaho kung ano man meron kayo. Yan, propesyon. Ingatan ninyo, mahalin at ingatan ninyo ang inyong trabaho, mahalin. Yan. At ituring ninyong kayamanan yan. At ituring ninyo na isang malaking regalo yan sa inyo. Yan, dahil ang trabaho na yan ay napakalaking tulong yan sa inyo. Yan, sa collective na ito. Kaya mahalin ninyo, wag ninyong abusuhin, wag ninyong gamitin sa mga personal interest. Yan ang masasabi ko. Wag ninyong pansinin. Wag ninyong pansinin, matulog ka dyan. Wag ninyong pansinin kung ikaw ay iniinsulto. Hayaan mo sila. Magsasawa din yung mga yan. Yan. Meron din talaga ditong sa inyo, meron ditong ang collaboration. Yan. Makipag-isa sa inyo o tinatawag na unity. Kaso hindi lang nila masabi sa inyo na gusto nilang makipag-ayos dahil may binitawan silang salita sa inyo na parang napahiya din sila, kaya nahihiya itong lumapit sa inyo. Kasi may mga binitawan din itong mga mga sasakit na salita din. Ikaw dati ay minamaliit ka, tapos na bandang huli lalapit din sa iyo at makikipagkaisa. Yan, meron dito makikipagkaisa mga kapatid. Pero itong mga taong ito ay meron pa rin mga galit sa inyo. Yan. Kasi nahihigitan mo kasi yung mga taong ito. Yan. Ako kasi mga kapatid ay talagang mahilig akong kumilati sa mga ganyang tao. Yan. Kaya nga sinasabing advance daw ako mag-isip kasi kaya ka naging isang manggagamot, binigyan ka ng kakayahan ng ganyan kasi alam mo ang mangyayari pa lamang at sa kasalukuyan, sa hinaharap at sa mangyayari pa lamang.
alam namin yan na isang psychic o kung ano. Kaya pa lang yung mga mangyayari pa lang, sinasabi na namin sa mga taong dapat namin pagsabihan para hindi na mapahamak o kung ano man. Ganun kami mga kapatid. Bahala kayo kung maniwala kayo sa o, o ano, nasa sa inyo naman yan. Kasi yung mga ano namin, yung mga instinct namin ay nangyayari at nangyayari yan. Marami nang nagpatarot sa akin na lahat nangyari. Yung mga bagay na ganyan. Yan. Kaya nga minsan habang ano ay pinagsasabihan na para hindi na umantong pa. Yan. Instinct is a more power sa mundo ng spiritual. Yan. Kasi yung pag iniisip mo pa lang, alam na alam mo't mangyayari at mangyayari yan. Kasi hindi naman papasok yan sa isip mo, hindi naman yan papasok yung mga ganyang imahinasyon kung hindi mangyayari. Kaya nga psychic ka eh. Yan. Pero ang iniisip ng mga normal na tao, baliw, sira ang ulo, mga nahihibang, pero totoong nangyayari yan. Mga kapatid, hindi lang nila naiintindihan dahil magkaiba kayo ng paniniwala. Ayan. Sa amin, hindi namin sinasabing maniwala kayo sa amin, pilitin ko kayong maniwala kayo. Walang sapilitan to. Makinig kayo dito makinig. Ang sa akin lang naman ano ako ng mga tarot dito para may mga aral din yung mga naniniwala sa akin at mga subscriber ko, may mga idea din sila. Yan, para may aral na matutunan sa mundo ng spiritual. Yan. Family. Meron pa talaga ditong binibrainwash ka sa mga pamilya mo, sa mga taong malapit sa iyo, sa mga kamag-anak mo. Binibrainwash ka pa nila. Meron pa dito. Dahil grabe talaga, sagad talaga ang inis, galit sa iyo. Parang kayo pa nga magpapamilya dito ay pinag-aaway-away pa para kamuhian kanila dito sa sitwasyong ito. Kasi masaya kasi yung pamilya ninyo. Yan, gusto nilang sirain. Yan, kamuhian ka ng mga kapatid mo, kamuhian ka ng mga kapatid mo, pinsan mo, iwasan ka. Dahil nga ito sa sira na gusto kang pabagsakin. Yan. Kung pilit ka mang pinapabagsak mga kapatid, ang masasabi ko lang, huwag ninyong pansinin. Hayaan ninyong iangat kayo ng ating Panginoon. Yan. Panginoon naman ang mag-aangat niyan sa inyo. Hindi ibang tao. Yan. Ako mga kapatid, sanay na ako sa mga ganyang paninira, pero ini-itchapwera ko yung mga ganyan. Nilalayuan ko lang yung mga ganyan kasi pag sumama ka dyan sa mga ganyan, may stress ka. Yan. Gusto kasi nila maging homeless ka, maging failure ka sa yung trabaho kung ano mang meron ka ngayon na pinagkakabisihan mo. Ito yung gusto nila. Maging mahirap ka, walang kwenta ang buhay mo. Yan, maging masalimuot ang buhay mo. Gusto mo nilang pabagsakin ka. Yan, mamroblema ka sa mga taong nasa paligid mo. Ito yung gusto nila. Mga kapatid. Yan yung kahit nga din kahit nga partner mo dito ay parang parang gusto nila na parang hindi kayo magkatuluyan dito. Yung mga taong ganito mga kapatid, gusto nilang pabagsakin ang isang tao. Kung sa akin naman, kung gano'n naman yung sinisira sa partner ko, kung maniwala siya bahala siya. Sa akin wala namang sapilitan kung maniwala siya. Importante wala akong ginawa o may ginawang foul sa aming yan. Nasa sa kanya na yon. Ako hindi ko na kailangan na magpaliwanag sa mga ganyang bagay kasi alam ko at wala akong ginagawang masama sa kanila. Itong mga taong ito na gusto kang pabagsakin ay gusto nito makipagkaibigan sa iyo, pero kumukuha lang ito ng impormasyon, kung ano yung mga sekreto mo, kung ano yung mga diskarte mo sa buhay. Itong mga taong ito na gusto kang pabagsakin, kunyari ito makipagkaibigan sa iyo, pero sa deep inside nito mga kapatid,
may galit itong mga ito sa iyo. Kasi siguro nagagalit sila sa iyo dahil prangka ka. Wala kang preno kung magsalita. Kasi dito yung mga taong makikipag-collab sa iyo ay relax lang ito mga kapatid. Hindi ito nagpapakita ng emosyon. Itong mga taong ito. Kalimitan kasi dito mga kapatid ay bini-brainwash. Yan, sinisiraan. Ako kasi mga kapatid, sumira man ako, siraan ko man ang pagkatao ng tao may galit sa akin, paninindigan ko yan mga kapatid. Dahil totoo. Yan. Totoo yung mga sinasabi ko. Ganyan ako mga kapatid. Hindi ako natatakot basta nasa tama ako. Yan. Ang problema ay gusto kong pag may problema ako, inaayos ko yan. Ganun ako, hindi ako pabaya na tao. Hindi ako yung tao na nagkakagulo na nga ay imbes na ayusin, ginagatungan pa para mas lalong magalit. Pangit yung ganun. Imagination. Ang mga taong ito na gusto kang pabagsakin mga kapatid, siraan kanila, mga imahinasyon lang nila yun, mga kuro-kuro lang nila sa mga utak nila, yung pumapasok sa utak nila. Yung mga imahinasyon na ito, yung hindi naman totoo, kumikreate lang sa kanilang isip na mga ganyang mga kwento dahil sa galit nila, inggit, hinanakit nila sa iyo. Kaya gumagawa ito ng mga imahinasyon na pangit na kanilang iniisip, tapos sasabihin nila sa mga taong nasa paligid sa kanila, tapos mabibrainwash na yun hanggang sa kumalat ng kumalat ito. Pero yung mga sinasabi ng mga taong gusto kang pabagsakin ay isang imahinasyon lang, hindi totoo ito mga kapatid. Lang nila, ang imahinasyon lang nila sa kanilang isip, na nagki-create sila na parang totoo yung mga sinasabi nila. Yan yung mga sinasabi ng mga taong gusto kang pabagsakin. Yan. Kasi yung mga taong ito na gusto kang pabagsakin, gusto nilang sumuko ka sa kanila. Yan. Sumuko ka, ikaw yung sa kanila, ikaw yung magbibigay ng parang ang taong ito ay mataas yung pride ng taong ito. Gusto nilang maging sunod-sunuran ka sa kanila, ganito na lang yung gagawin mo, wala kang karapatang magsalita kasi mataas ang mga pride nito. May mga sariling may sariling desisyon sa buhay, may paninindigan ito na yung mga pinaninindigan naman o mga inaano nila ay wala naman sa hulog, wala naman sa nakakatawa lang isipin. Parang yung pride nila ay parang lang, mataas yung ego nila sa sarili na parang wala naman. Yan. Wala namang napatunayan na piling nagagaling-galingan. Yan. Ito yung mga ugali ng mga taong gusto kang pabagsakin. Yan. Alam ko yan, yung mga ay mga imahinasyon lang nila yan sa kanilang isip. Isip lang nila yung nagki-create na para mapasama ka sa ibang tao. Pero deep inside wala ka namang ginawa sa kanilang Yan lang kasi ang problema lang kasi sa inyo dito, masyado kasi kayong prangka. Hindi ka plastic na tao, bahala ka basta yung totoo ay sinasabi mo. Yan, kaya minsan nagagalit sa iyo. Ang tingin kasi nila sa iyo, mayabang, mapagmataas. Yan. Kaya nagagalit, naiinis sila sa iyo. Yan. Kasi ang tingin kasi nila nasasapawan sila, para napapag-iwanan sila. Ako mga kapatid, simula nung naging manggagamot ako, iniwasan ko lahat ng mga taong hindi nakakatulong sa akin sa mga sa mga bagay-bagay na hindi nakakatulong. Iniwasan ko mga barkada na hindi nakakapag ng mabuti sa akin, iniiwasan ko mga kapatid. Kaya nung nag-focus ako sa panggagamot, nakakapag-ipon na rin ako ng kahit sa mga nakakapag-ipon, nakakapag bili na rin ng mga gamit ko sa panggamutan. Yan, nakakapag-ipon na rin.
At nabibili na rin lahat ng aking mga pangangailangan sa panggagamot. Yan yung ano ko, lahat nakapagpundar dahil sa panggagamot lang. Yan. At least wala akong ginawang masama o di kaya wala akong inagrabyadong tao dahil ang panggagamot ko na ito ay hindi naman, mga kapatid, hindi naman ako naniningil. Donasyon lang pagdating sa gamutan. Yan. Pero pag sa ritual ay sa inyo po yung materialis. Yan, kasi po hindi po basta-basta na sinasabing ang ritual ay ganto ganyan. Ang ritual po ay hindi po basta-basta. Maaring pag ikaw ay nagkamali dyan sa pagre-ritual ay ang buhay din ng manggagamot dyan ang nakasalalay. Ang ritual kasi may mga proseso yan. Hindi po basta-basta yan na ritual ka lang ng ganito, ritual ka lang ng ganyan. Hindi, mali. May mga proseso yan. Kaya pag nagkamali ang manggagamot ang nababalikan, ang napapahamak. Hindi kayo na nagpapagawa. Yan. Materialis lang yung inaano ng manggagamot. Yan ang ano diyan. Tsaka may oras ang pagre-ritual, hindi yan basta-basta na ano. Yung iba kasi pag nagpapa-ritual sila, gusto kasi nila agad na yung ritual na ipinasasagawa sa isang manggagamot ay tumatalab agad. Mali po 'yun. Ang pag-ritual po ay hindi po tumatalab yan ng pag isinagawa ninyo ngayon o Martes. Tatalab na bukas. Hindi 'yun. Hindi po kami isang Diyos na mga manggagamot na pag nagdasal kami o nagsagawa kami ng ritual ay tatalab agad. Maaring tatalab yan mga 1 week, 2 weeks. Yung iba nga may iba naman ay hindi rin tumatalab kung kung hindi pinagkakaloob ng ating Panginoon. Kasi kung hindi man tumalab, may dahilan ang Panginoon bakit ganun. Wag ninyong sisihin ang isang manggagamot kung bakit hindi tumalab. Dahil may dahilan ang Panginoon bakit hindi tumalab yung isinasagawa ng isang manggagamot. Ganun, wag ninyong sisihin. Bagkus bago isinagawa ng manggagamot yan, ginawa niya lahat-lahat para maisakatuparan yan. Kaya wag dapat ninyong sisihin. Ang importante isinagawa niya, yung mga pamamaraan isinisend sa inyo, yung mga picture, yung mga video na mga yan. Ang importante hindi kayo dinugas o niloko ng taong yan. Yan, kalimitan mga kapatid sa ritual, merong tumatalab, merong hindi. Yan lang ang masasabi ko. Sa ano lang ito sinasabi ko lang sa inyo, sa mga may mga nagpapagawa din sa akin ng mga ritual, merong kalimitan mga kapatid tumatalab ang pagsasagawa ng ritual. Depende po kasi mga kapatid kung yung taong nagpapagawa ng ritual ay may tiwala sa manggagamot. At siyempre lalong-lalo na sa kasamahan din nila ng dasal, tulungan din nila yung isang manggagamot na magsagawa ng ganitong pamamaraan. Hindi yung iasa nila sa isang manggagamot. Mali yun. Tulungan din, magdasal din kayo, hindi yung manggagamot lang ang pwedeng magdasal. Humingi din kayo ng abiso sa Panginoon na kayo din ay pagalingin. Yan. Kaya kalimitan pag hindi tumalab yung ganyang ritual, manggagamot ang sinisisi. Keso ganto, hindi legit, hindi ganto, hindi ganyan. Legit naman talaga yung manggagamot, kaso hindi lang talaga ipinagkaloob ng Panginoon na may sakatuparan yung mga ritual kung ano man ang inyong pinapagawa sa kanila. May dahilan. Yan. Pag tumalab naman ay ipinagkaloob. Yan ang katotohanan dyan. Yan ang mga sinasabi ko sa inyo na bilang aral lang na huwag ninyong sisihin ang mga manggagamot. Dahil once na nagritual ang isang manggagamot about sa inyo, mabaklas man yan o ibalik man yung mga ginawa sa inyo, ay buhay rin ng manggagamot ang nakataya dyan. Yan yung masasabi ko lang sa mga yan. Yan lang ang ko. Kaya yung mga taong ito na kung ano man ang mga trabaho mo o kung ikaw man ay construction worker, furniture, kung ano man kung nagtatrabaho ka man sa ating gobyerno, ay magtrabaho kayo ng maayos lang. Yan. Ayan lang naman ang masasabi ko. Wala naman akong ibang hiniling na gumawa kayo ng masama, kundi bagkos na magtrabaho lang dapat kayo para sa ikabubuti ng lahat. Ayan. Gumawa ka man ng mabuti, gumawa ka man ng masama, may masasabi at masasabi sa iyo ang tao.
Yan, ang ano ko lang, wag na lang kayo magpapaapekto. Ang importante, wala kayong ginawa o inagrabyadong tao. Magalit kayo kung may inagrabyado kayo. Yan. Pero kung wala naman, hayaan ninyo. Yan. Yan ang mga kapatid, ang mga taong nagbabagsak sa inyo, darating ang araw, sa kanila din naman ang bagsak niyan. Sila din naman ang babagsak. Maaring hindi man ikaw ang kung ano man ang ginagawa sa iyo ng taong mga yan, ay maaring gawin din yan sa kanila ng ibang tao. Yan ang dapat ninyong ipasok sa inyong kukote. Na imbes na gantihan ninyo sila, ipagdasal na lang ninyo na kung ano man ang ginagawa nila sa inyo ay bumalik sa kanila. Ayan naman po mga kapatid ang mensaheng ito. At hanggang dito na lang. At God bless us all. Ingat po tayo palagi. Naway may aral kayo na mapupulot ngayon sa aking bagbablog na ito. At hanggang dito na lang at God bless us all.